Living with Jesus by death reckoned mine. Living with Jesus a new life divine. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Never a trial that He is not there. Never a burden that He doth not bear. Never a sorrow that He doth not share. Moment by moment, I'm under His care. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Never a heartache and never a groan. Never a teardrop and never a moan. Never a danger, but there on the throne. Moment by moment, He thinks of His own. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Never a weakness that He doth not feel. Never a sickness that He cannot heal. Moment by moment, in war, in weal, Jesus, my Savior, abides with me still. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, oh Lord, I am thine. Hallelujah, praise Jehovah, from the heavens praise His name. Praise Jehovah in the highest, all His angels praise proclaim. All His hosts together praise Him, sun and moon and stars on high. Praise Him, O ye heaven of heavens, and ye floods above the sky. Let the praises give Jehovah, for His name alone is high, and His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky.
gift, Jehovah. They were made at his command, and forever he established. His decree shall ever stand. From the earth, oh, praise Jehovah. All ye floods, ye dragons all. Fire and hail and snow and vapor, stormy winds that hear him call. Let them praises give Jehovah, for his name alone is high, and his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. O ye fruitful trees and cedars, O ye hills and mountains high, creeping things and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, kings of earth and lowly people, princes, raiders, judges all. Praise his name, young men and maidens, aged men and children small. Let them praise give Jehovah, for his name alone is high, and his glory is exalted, and his glory is exalted, and his glory is exalted, far above the earth and sky. If I walk in the pathway of duty, if I work till the close of the day, I shall see the great King in his beauty, when I've gone the last mile of the way, when I've gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me, when I'm on the last mile of the way. If for Christ I proclaim the glad story, if I seek for his sheep gone astray, I am sure he will show me his glory, when I'm on the last mile of the way, when I'm on the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me, when I'm on the last mile of the way. Here the nearest of ties we must sever, tears of sorrow are seen every day, but no sickness, no sighing forever, when I'm on the last mile of the way, when I'm on the last mile of the way, I will rest at the close of the day, and I know there are joys that await me, when I'm on the last mile of the way, and in fear I have earnestly striven, and have tried all his will to obey, 'twill enhance all the rapture of heaven, when I've gone the last mile of the way, when I've gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day.
I know there are joys that await me when I walk the last mile of the way. Magandang gabi mga kapatid. Nandito muli tayo sa bahay na po na magla-live pero sa mga susunod na live kung loobin ng Panginoon, balik po tayo dun sa office ano po. Binabati natin ang ating mga kaigsuonan, maayong gabi sa iyong tanan nagsuon. Sama natin sa panalangin ng mga kapatid sa may Sarangani area. Alam po niyo mga nangyayari dyan mga kapatid, mga kaibigan. Nagkaroon po ng malakas na earthquake. Actually, ano po yan, 7.8 kung makikita nating lakas ng earthquake. So marami pong nasirang mga building, marami din po mga nasawi. Isama po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya at ang lahat ng mga tao doon sa Sarangani, Jansan area sa ating mga panalangin. Binabati rin po natin ang mga kapatid dyan sa mga Ilocano, na Imbang Garabi, kada kayo amin kakabsat, sa mga taga-Pangasinan, Masanto Sialabi, EDSI kayo namin, sa mga taga-Bicol, Diyos Marahay na Bangki sa Indugabos, sa mga Waray, sa Leyte area, maupay ng gabi, kabugtuan ko kang Kristo. At syempre, itong galing po sa amin, may pabengi, kekungan. Ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay may kaugnay sa mga 7 kasalanan ng dila. In other words, yung mga maling paggamit natin sa ating dila. Ano po? Kailangan natin tanggapin ang dila isang maliit na bahagi lang ng ating katawan. Napakaliit lang yan. Parang ito yung timon ng barko na napakaliit pero nautusan niya yung barko kung saan pupunta. Ang dila rin napakaliit na bahagi ng ating katawan. Pero kung hindi natin siya gagamitin sa tamang paraan o uncontrolled, ito po ay magdudulot ng mga problema. Dito po sa Santiago, sa unang kabanata, dito sa 5 talata hanggang sa 12 ating babasahin, gayon din naman ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malaking gubat. At ang dila ay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanglibutan ng kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan at ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon na mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay mapapaamo at napapaamo ng tao. So at ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigil ng kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Sa pamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama at sa pamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. So ito po makikita natin na itong mga talatang ito ay tumutukoy sa pagkakataon na hindi natin kinokontrol ang ating dila. Yun ang mga masamang bagay na pwedeng mangyayari. Parang isang malit na apoy, nasusunugin niya ang buong gubat kanya. Nanggaling sa malit na apoy. Isa na babalitaan natin yung forest fires sa US, sa Indonesia, Australia. Galing lang po sa malit na apoy at lumalaki. Ganon din ang larawan ng dila. So ano po yung 7 kasalanan ng dila? Number 1, swearing o panunumpa. Yung swearing o panunumpa, dalawa po ang kahulugan. Isa ay negatibo in itself. Yung isa naman, maaari maging negatibo, although in itself, hindi naman masama. Ang definition po ng swearing o panunumpa o pagsumpa. Swearing generally refers to the use of rude
profane and offensive language. In other words, ito po yung mga, sa English sabi nila, curse words. Sa Tagalog, ito po yung pagmumura kanya. To express strong emotions like anger or surprise. Pero yung kabilang kahulugan ng swearing o pagsumpa, however, it also has a completely different formal meaning, making a solemn promise or declaring a statement to be true under oath. Pag tayo po ay nasa korte, halimbawa, tayo po ay saksi, ay nilalagay po ang kanang kamay sa Biblia at sinasabi, ikaw ba'y sumusumpa? Nasasabihin mo ang katotohanan at katotohanan lamang kanya. So, mayroong negatibong kahulugan yung pagsumpa. Doon po sa Old Testament, yung pong pagbigkas sa pangalan ng Panginoon nang walang kabuluhan ay kasalanan kanya. Dito po sa Exodus chapter 20 verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang salang Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. In other words, pwede natin gamitin ang pangalan ng Panginoon sa pagsumpa. Diba, sabihin natin, sa pangalan ng Panginoon, pinapangako ko yan. Tapos hindi mo gagawin. So, ginagamit mo ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Makita natin. Pero yung negatibong kahulugan ng swearing o pagsumpa o panlalait, may kasalanan po yan. Dito po sa Leviticus chapter 24 verse 14, dalhin mo ang mga manlalait sa labas ng kampo. Sa Old Testament, pag ikaw po ay isang may sakit, halimbawa, iketongin, ikay nilalabas sa kampo. Para hindi mahawa yung ibang mga tao na walang ganong klaseng sakit. Sa ganun ding paraan, yung mga manlalait, nilalabas din sa kampo niya. Dalhin mo ang manlalait sa labas ng kampo, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay magpatong ng kailamang kamay sa kanyang ulo at ayaang batuin siya ng buong kapulungan. Ibig sabihin, hindi lamang sa lalabas sa labas ng kampo, papatayin pa rin siya sa pamagitan ng pagbato sa kanya. Take outside the camp him who is cursed. Then let all who heard him lay their hands on his head and let all the congregation stone him. So papatayin pala yung nalalait under the Old Testament. Pag nilapastanganan natin ang pangalan ng Panginoon, nilalapastangan natin ang pangalan ng Panginoon sa Leviticus 24 verse 16, ito rin po ipapatayin kanya. Ang lumalapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin at babatuhin siya ng buong kapulungan, maging dayuhan o katutubo sa lupain ay papatayin kapag nalapastangan ang pangalan ng Panginoon. So, yung paglalapastangan, yung binabasa sa pangalan ng Panginoon, yun ay mapaparusahan sa pamagitan ng pagpatay. So, sa Bagong Tipan, ganoon din sa Efeso chapter 4 verse 29. Ito po mababasa natin. Ano mang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi mabuti lamang para sa katitibay, ay sa pangangailangan upang ito'y makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. So yung masamang pananalita ay hindi dapat gamitin ng mga Kristiyano. Dito po sa Mateo chapter 5, verse 22, binigyan po tayo ng halimbawa ng Panginoon. Hindi natin dapat sabihin sa ating kapatid o sa kapwa-tao. Basahin po natin. Sa Mateo chapter 5 verse 22. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, raka, ito pong raka, hindi po na sinalin. Kahit sa English raka, kahit sa Tagalog raka, ang ibig sabihin ng raka, empty-headed, worthless, or shallow brains. Pag sinabi sa kawasan ng tao, wala kang utak, o wala kang kwenta. Yan ang ibig sabihin ng raka.
Ngunit sinasabi ko sa inyo ng bawat napupot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin at ang sino man magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Sabihin, pag tayo po ay gumagamit ng mga ganitong klaseng salita, ay tayo po ay mapaparusahan sa sinasabi sa atin sa impyerno. So, hindi po natin dapat ginagamit yan. May isang mga ngaral sa TV nagmumura. Hindi dapat. Yun po ay isang uri ng kasalanan ng bibig. Pangalawa, gossiping and tale-bearing. Ito po ay malimit sa mga babae, pero hindi na natin inaalis na ito ginagawa ng mga kalalakihan po. Ano ba yung gossiping o tale-bearing? Ang gossiping, sinasabi sa English, is the act of casually discussing other people's private lives or personal affairs. It often involves sharing rumors, unconfirmed information, or sensational details, typically behind the person's back and without their consent. So yun pong gossiping o sa Tagalog ay pagchichismis. Ito po yung pinag-uusapan ang nangyayari sa buhay ng ibang tao. May kayo ng personal na ginagawa. Minsan ito yung mga rumors, hindi naman bali-balita na hindi naman napatunayang totoo, unconfirmed information, or sensational details, yung kamanghamangang mga detalye, yung gusto pinag-uusapan ng mga tao, di ba? Yung tale-bearing, the act or habit of spreading gossip. So yung kung kayo sanay na magkalat ng chismis, yan tinatawag ng tale-bearing. Ang problema po ng chismis, yung pinag-uusapan ng tao, wala siyang pagkakatao'y pagtanggol niyang sarili niya. Hindi kalimitan sa chismis, hindi man totoo eh. Ito po yung rumors, unconfirmed information. Hindi man totoo eh. So, sinisira natin ang karakter ng tao. So, the gossiper is a character assassin. Mag-ingat po tayo sa pinagsasabihan natin ng ano-ano. Minsan, di man natin alam na kung kaibigan mo yan o hindi. Kung minsan, malapit sa'yo, pwede ka pa rin chismis sa likod mo. Ito po, mayroon 3 test bago tayo magkalat ng anuman laban sa isang tao. Number 1, is it true? Ito ba'y totoo? Ito ba'y totoo? Wala tayong karapatan na ikalat ang isang kasaysayan o story tungkol sa ibang tao unless tayo po ay absolutely certain that it is true. Dahil yan po yung kasalanan. Sa Old Testament, pag ikaw'y nagsalita ng laban sa iyong kapwa na hindi totoo, you are bearing a false witness. Exodus 20:16, sabi sa, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Pag napatunayan na ikaw'y nagsinungaling sa iyong pagsasaksi, kasinungalingan, papatayin ka rin. Papatayin ka sa Old Testament. Na Psalm 15:1, ang problema sa panahon natin ngayon na ito'y napakalawak, lalo na ngayon sa mga meron ng mga tinatawag na digital technology, ang bilis kumalat ng chismis. Kaya po kailangan tayo ay mag-ingat po tayo sa kanyang klaseng mga bagay-bagay na po. Dito po sa Titus chapter 2, pinagbabawalan yung mga babae na maging chismosa. Bawal po yan. Dito sa Psalm 15:1 and verse 2, Lord, who may abide in your tabernacle? Sino pwedeng pumunta sa iyong tirahan kanya? Who may dwell in your holy hill? He who walks uprightly and works righteousness and speak the truth in his heart. So ilan nang sasalita ng totohanan pwedeng makapasok sa langit. Kung hindi ka nagsasalita ng katotohanan, hindi ka makakarating doon. Marami mga tao, meron silang, ito pang problema ng pagkalat ng chismis, dahil walang control po yan.
minsan nadadagdagan ng kaunti yung kasaysayan. At kumakalat at nararagdagan ng kaunti yung kasaysayan. Hanggang sa dumating na yung kasaysayang ikinakalat, hindi nakamukha nung original na kasaysayan. Yun ang problema sa pagkakalat ng ganitong klaseng chismis. At kung Kristiyano tayo, dapat din tayo involved sa ganyan. Na pagchichismis sa buhay ng may buhay na po. Kailangan tayo maging katulad ng isang parrot. Ang parrot, ang kanyang inuulit, ay yun lamang siya narinig niya, hindi siya nagdaragdag. Ito pong uri nitong klaseng chismis, backbiting yan, hindi kasalanan po yan. Sinisiraan natin ang tao sa kanyang likod. Number 2, is it kind? Ito ba'y mabait? Kuminsan po kasi kahit ang katotohanan hindi siya ganun. Masakit ka kanyang katotohanan, di ba? So, is it kind? Kailangan, tanongin din natin. Pangatlo, is it needful? Kailangan ba natin sabihin? May mga bagay na kailangan sabihin para tayo makatulong. So, ang ating pagbigkas ng anuman laban sa ating kapwa, kailangan meron siyang layunin. May mga bagay na kahit totoo, mas magandang huwag nang sabihin. In other words, hindi siya makakatulong. So, Proverbs chapter 11 verse 13, ang sabi po sa atin, ang gumagalang tagapagdala ng chismis, mga lihim ay niyahayag, ngunit nakatatagpo ng bagay ang may spiritong tapat kanya. A talebearer reveals secrets, but he who is of a faithful spirit conceals a matter. So, yung daw pong tapat na spirito, tinatago niya isang bagay kahit ito ay totoo. So, Proverbs chapter 17 verse 9. Dito pa sa ganda sa English na po. He who covers a transgression seeks love, but he who repeats a matter separates friends. Kaya nga po, minsan may nagkaaway dahil sa nababalitaang kinakalat. Kahit totoo. Ito po sa isang, siguro hindi ko alam totoong kasaysayan po ito na po. May isang teenager na pumunta sa isang matanda at humingi ng advice. Dahil siya po ay guilty ng pagkalat ng isang bagay na tungkol sa isang tao na nakita na napatunayan niya, di pala totoo. So, nung ikinakalat niya yung bagay na yun, nakala niya totoo. Pero eventually, nalaman niya hindi pala totoo. So, pumunta siya ngayon, anong gagawin ko kanya? Ang sabi niyang matandang nagbigay ng advice, kumuha ka niya ng balahibo ng manok at ilagay mo sa bawat pintuan ng bahay sa mga taong ikinalat mo kanya yung chismis. Eh, siyempre, yun po ay balahibo lang ng pakpak ng o feather ng chicken. Pag kumahangin, mawawala yan. So, nangyari nga, nawala yung mga pakpak. Sabi ng matanda, ipunin mo kanya yung mga pakpak o yung mga balahibo. Ang sabi ng teenager, nagsipangalat na. Hindi ko na imposible nang gawin. So, yun din ang problema pag nagkakalat tayo ng mga bagay laban sa isang tao at napatunayan natin dito to, hindi mo na may babalikan yan. So, ito po ang isang bagay tungkol sa gossiping of tale-bearer. Actually, bilang mga Kristiyano, hindi natin dapat ginagawang habit yung ganyan. Yung tayo po ay nagkakalat ng chismis. Pag wala kang magawa, yun ang gagawin mo. Pero kung busy ka at may ginagawa ka, wala sigurong panahon sa ganyan. Doon po sa Bible, ito yung mga babaeng lipat-lipat ng bahay. Kaya noong unang panahon, wala pa cellphone. Makikita yung mga chismos na lumilipat sa bahay-bahay at nagkakalat ng ano-ano. Makikita mo pag umaga, nagkakatipon sila at ano anong pinag-uusapan, chismis. Yung po ay kasalanan ng dila. Mas meron tayong magagawa kaysa ganon. Criticism. Ang criticism hindi masama sa kanyang sarili. Ang definition po ng criticism refers to the act
of evaluating and analyzing and passing judgment on the merits and faults of someone or something. So yun ang criticism. Ang maganda po yan. Tinitignan mo, tama o hindi. Halimbawa, kung kayo nasa opisina at may ginawa yung tauhan, kinikriticize mo kung tama o hindi. Walang problema yun. Di ba? Pero ang problema, yung pong pag ito po ay nagiging negative criticism or your fault finding, naghahanap ka lang ng isang kamalian ng kapwa mo. Ito po ay human nature. Marami sa mga tao, mabilis nila makita ang pagkakamali ng iba. Pero hindi nila nakikita yung mga mabuting bagay na kailang ginagawa. Nakikita lang nila yung masamang kamalian. So, human nature, many are quick to see the faults in others but overlook their good qualities. Hindi mo na pinapansin mabuting bagay na ginagawa ng tao yun. Nakikita mo lang mali niya. Dito po sa Matthew chapter 7 verse 1, ito'y sabi ng Panginoon, "Judge not that you be not judged." Hindi po kasalanan ng humatol. Dahil mismo ang Panginoon, nagsasabi, pwede tayong humatol ng matuwid na paghatol kanya. This is John chapter 7 verse 24. "Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment." Kailangan may tayo matibay na katibayan bago tayo humatol kanya. Ang pinagbabawal po ng Panginoon ay naghahanap tayo ng kamalian at kritisismo na walang basihan. Tandaan po natin, lahat tayo mayroong mali. Meron tayong kakulangan, etc. Kahit yung nagkikriticize at sinasabi yung pagkakamali ng iba, nagkakamali rin yun. Kaya lang may mga tao nag-enjoy na sabihin ang pagkakamali ng iba sa harapan ng tao yun. Yun ang tinatawag false finding. Hindi po maganda yun. Ano po? Kung minsan, yung mga fault finders, mas masama pa ginagawa nila kaysa doon sa nakikita lang ng pagkakamali ng iba. Dito sa Matthew chapter 7 verse 3 ng verse 4, ano po? Sa Tagalog natin basahin. Bakit mo nakikitang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata. Obviously, hindi po ito literal. Hindi natin pwede lagyan ng troso ng ating mga mata. Paano mo nasasabi sa iyong kapatid, ayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata? Napakaliit lang noon. Samantala mayroong troso sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata. At na magkagaya, makikita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Siya, kinikriticize natin ng isang kapatid, katao sa kanyang mali. Mas malaki pa pagkakamali ang ginagawa mo. So yun po yung mali. Kung ito po yung constructive criticism para makatulong ka sa isang tao, very good. Pero kung hinahanapan mo lang silang mali, your fault finding, yun ang masama. Parang nag-enjoy ka na nakikita maliit na pagkakamali sa isang tao. Hindi mo na nakikita yung mabuting ginagawa ng tao niya. Nakikita mo maliit na kanyang pagkakamali, kasalanan niya. Sa Santiago chapter 4 verse 11. Mga kapatid, huwag kayo magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o mahatol sa kanyang kapatid, din nagsasalita ng masama laban sa kautusan at umahatol sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay umahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Isa tagapagbigay ng kautusan ng tukom. Siya na may kapangyarihan magligtas at mumuksa. Kaya sino ka na umahatol sa iyong kapwa? Sabi nga natin, hindi masama yung paghatol kung iti matuwid na paghatol. Kung talaga nagkamaling kapatid, may kakatibayan, pwede natin sabihin nagkakamali ka at hindi nagkakasala. Pero yung tayo po ay naghahanap lang ng mali sa ating kapwa for the sake makita ka ng mali. That's negative criticism. At nag-enjoy ka sa gano'n. Pag nagkamali yung tao at sinasabi mo sa hindila, yun po yung masama. O contentious words, ito yung mga maanghang na pananalita. Lalo kapag ka nagkakaroon po ng argument laban sa isa't isa. Ang contentious words. Human nature po na ayaw natin ng ganong klaseng pag-uusap.
na mayroong maangang na pag-uusap, mayroong contention, etc. Pero may pagkakataon na hindi mo siya ma-avoid o maiwasan. Kasi kailangan nating ipagtanggol ang isang bagay na ating pinaniniwalaan. So we will contend. Ganyan. So Jude chapter 1 verse 3, Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. So we have to contend. Kailangan natin ipaglaban. Pero pwede nating maiwasan ng maanghang na mga pananalita at nagdudulot ng pag-aaway ayon po sa sinasabi ng Biblia. Ito po sa kaya minsan nabubusit yung isang tao pagka sinisigawan mo. O kaya sinasabihan mo siya na maanghang na pananalita. Ang magiging response ng tao, baka mag-aad din siya. See, that's just disrespect pagka pinagsisigawan natin ng isang tao. That's basically disrespect, di ba? So Proverbs 15 verse 1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kanya. Sa Tagalog, nakapapawi ng poot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubusot sa galit ang salitang magaspa. May mga tao na hindi marunong magsalita ng malumanay, palaging galit. Pagka gano'n, ito'y magbubusot ang galit doon sa sinasabihan mo. Yun ang makikita nating maging epekto po nun, mga kapatid. So, kailangan nating matutunan na tayo manatiling kalmado kahit na may matinding pag-uusap. Dito sa Proverbs chapter 16 verse 32, ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. At ang namamahala sa kanyang diwa o spirito kaysa sumasakop sa isang bayan, ganyan. So, sabi, kung makokontrol mo ang iyong sarili, may kayo mabagal, magalit, mas dakila ka pa kanya sa mga makapangyarihan na nananakop ng ibang bansa. So, soft words will stop arguments as well as prevent arguments. Ito yung nagpe-prevent po ng pag-aamay o kagalitan kung tayo po ay malumanay magsalita. Pang-tatpong, pagsisinungaling. Ito rin po kasalanan ng dila. Ang pagsisinungaling, ito po ang pinakamataas sa lahat ng kasalanan ng tao. Maraming mga tao, parang wala lang sa kanya pagsisinungaling. Malibang mo sila ay nauhuli, nagsisinungaling. Pero ang sinusumpa ng Diyos ang pagsisinungaling. Dito po sa Proverbs chapter 12 verse 22. Mga sinungaling na labi sa Panginoon ay kasuklam-suklam, ngunit ang gumagawa ng may katotohanan ay kanyang kinalulugda. Tandaan po natin, pwede natin maitago ang ating kasinungalingan sa ating kapwa-tao. Pero hindi mo maitatago sa Diyos. Kaya sinasabi dito, kinakasukulam-sukulam sa Panginoon ang mga sinungaling na labi. Kung minsan nagsisinungaling ka para proteksyon mo sa sarili mo, magmalala kung meron kang ginawang kasalanan na gusto mong itago, pero hindi mo maitatago yun sa Diyos. Sa Proverbs chapter 6 verse 17, kinapupuotan ng Diyos ang isang sinungaling na dila kanya. Magsimula po tayo sa 16, Ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay, o 7 ang sa kanya'y kasuklam-suklam. Mga palalang mata, sinungal na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala, pusong kumakata ng masasamang plano, mga paang samaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bulang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan, at ang nag-aasik sa magkakapatid ng kaguluhan. So ito sinasabi rito, yung sinungal na dila. Pag tayo po ay nagsasabi ng katotohanan, wala tayong problema. Hindi natin kailangang maalala yung sinabi natin kasi wag totoo, palagi namang pare-pareho lang yan. Kahit kailan mo sabihin, dahil totoo yun eh. Sa kabilang banda, nagsasalita ng sinungalingan, ay kinakailangan ko ay meron kang matinding memorya.
para maalala mo yung kasinungaling na sinabi mo. Dahil kung minsan, pag nagsinungaling tayo, magsisinungaling ka na naman para takpan mo yung kasinungalingan mo. Sa isang pagkakataon na ganon, papalaging sisinungaling, tinatakpan mo yung kasinungalingan mo. Dating araw, hindi mo na alam kung anong totoo, hindi. Yun ang problema doon kasi hindi mo na alam kung anong unang sinabi mo eh. Kung ano man yan mga totoo, hindi natin alam. Hindi mo na alam ikaw mismo na nung nagsimula na. At ang isang kalungkot na bagay sa pagsisinungaling, hindi tayo papasok sa langit. So Revelation 21 verse about the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Kanya. Shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Ito yung eternal separation from God. So ito yung pagsisinungaling, kasalanan po yan. Ang mga maraming dahilan ng pagsisinungaling. Minsan, gusto mo lang protection sa sarili mo. Halimbawa, si Abraham, gusto protection sa sarili niya kung parang hindi siya patayin ng mga lalaki. Kung makita niya ang asawa niya si Sarah o si Sarai na napakaganda, so nagsinungaling siya 2 beses. Nagkasala pa rin siya, di ba? So ito, ang isang bagay na ganito, isang dahilan hindi tayo makakating sa langit. Sunod, jesting and idle words. Jesting, yung pagbibiro. Jesting. Sabi po lang definition of jesting refers to the act of speaking or acting in a playful, amusing, or joking manner. It describes communicating something with the intent to be humorous rather than serious. So ito yung pare mas makatawa-tawa kaysa seryoso. Idle words. Sinabi po ng Panginoon tong idle words sa Matthew 12 verse 36. But I say to you that for every idle word man may speak, he will give account of it in the day of judgment. Yung idle word, ito po isang interesting salita na po. Ang ibig sabihin ng idle is one which is not working or producing. Isang bagay na hindi gumagawa ng anuman. Itong ang kanyang pinanggalingan sa Greek, the word translated idle is argos. It combines a negative a and ergon word. So in a po, wala. Without. Literally meaning without work, inactive, or unprofitable. So yung idle words ay isang salita na walang kwenta. Walang dahilan na sabihin mo. Kasi wala naman siyang pakinabang pag sinabi mo. Yun ang idle. Jesting, yung pagbibiro. Pero kinakailangan tayo mag-ingat sa ganung bagay. Dito po sa Efeso chapter 5 verse 3, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. Gayon ang karamihan at tanghal na panahon sa salita, mga pagbibiro na di nararapat, kundi ang pagpapasalamat. Huwag tayo magkamali na ang jesting or humor ay masama. Hindi naman. Kailangan sa buhay, kung minsan kailangan tayo maging masaya. Di ba? Sa Proverbs chapter 17 verse 22, a merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. So pag may masayang puso, hindi gumagawa ng mabuti, parang gamot. Gumagamot sa ating kalungkutan, etc., etc. Pero may mga pagbibiro na kasalanan. Minsan, guilty tayo nito eh. Guilty tayo. It is sinful to make fun or take advantage of one's handicap. Pinagtatawanan natin ang isang PWD o may isang taong may kapansanan, etc. Sa Leviticus 19 verse 14, sabi dito sa atin, you shall not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind, but shall fear your God, I am the Lord. Masama rin po na tayo pagtawanan ng itsura ng ibang tao ang kanyang kasabihan o misfortune.
Proverbs 17 verse 5, he who mocks the poor approaches his maker. He who is glad that calamity will not go unpunished. Yung mga tao na nagsisiyang pag nakikita nilang yung isang tao ay nalugi sa business o nakaranas sa misfortune, sila ay masaya, kasalanan po yan. At ang pinakahuli ay yung euphemism. Yung euphemism, ito yung mga salita na para bang ginagamit natin ng pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Marami sa atin yan, yung Diyos ko. Yan po yung common, ano po? Pero yan po isang uli ng euphemism. Diba? For heaven's sake. Yan po yung form ng euphemism. So ito mga ito, di dapat sinasabi kasi binawalang halaga natin yung pangalan ng Diyos. Sundaan po natin, basalanan nyo. So, Diyos ko po, kanya. Kaya, Diyos ko, kanya. My God. Yun po yung mga euphemism. Tingnan po natin mga limbawa. Ano po? Hindi po masyado ito sa ating lengguwahe. Pero sa ibang lengguwahe, ito po yung mas madalas. Yung tinatawag na euphemism. Tingnan lang po tayo limbawa. Ano po? Yung mga tinatawag euphemism. Ito. Sa Amerikano ito. Hindi galing sa atin. Yung G-Wiz. Yung G, ito po ay euphemism na contraction of the name Jesus. G-Wiz. O kaya, gosh. Ito po ay God. Gosh. Ito yung magiging sa mga Amerikano ito eh. Hindi sa atin, masyado. Pero meron din sa atin, Diyos ko, kanya. Diba? Panginoon ko, kanya. Ibig sabihin, lalo pag nabibigla ka, oh yeah. Jesus Mariosep natin. Yun po yung mga euphemism ano po ay yun yung pagwawalang galang sa pangalan ng Diyos. So ito po yung mga ilang kasalanan po ng maling paggamit ng ating dila. So bilang konklusyon, hindi po sinasabi ng Biblia ng lahat ng pagsasalita ay kasalanan. Kaya kailangan tayo magsalita. Pero kailangan ang ating pagsasalita ay mabuting pagsasalita. Sa Proverbs 10:20, the tongue of the righteous is choice silver, the heart of the wicked is worth little. Sa Proverbs 16 verse 24, pleasant words are like a honeycomb, yung po masarap na pakyutan, sweetness to the soul and health to the bone. So ito yung pakinabang. Proverbs 25 verse 11, a word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. So ito yung magandang larawan, di ba? Pero ang dila, pwede rin maging dahilan ng malaking problema. Kag hindi natin ito kinokontrol. Napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero ito yung nakakagawa ng masama. Naninira ng reputasyon. Sinisira ang mga pagkikipagkaibigan. They break hearts. Nakapagbibigay ng kalungkutan kanya. So maraming bagay na nagagawa sa maling paggamit ng ating dila. Kumisan, nakakasira ng kalooban pag ikay pinagmumura, di ba? Pero sabi po ni Solomon sa Ecclesiastes 5:6, do not let your mouth cause your flesh to sink. Wasan po natin. At sa araw po ng paghuhukom, harapin natin ang lahat ng ating sinabi. So, kailangan tayong manalangin. Sa Psalm 141 verse 3, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. So, bago, tayo lahat, guilty niyan. Hindi tayo nag-iingat. Kailangan natin ingatan ng ating bibig. Kailangan natin ingatan lang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Psalms 19 verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Tandaan po natin, lahat ng mga bagay na sinabi natin, ito po ay hahatulan sa uling araw. Sa Matthew chapter 12, 36-37, but I say to you that for every idle word
men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. So, mag-ingat po tayo kapag ginagamit sa Satanas ang lahat ng paraan para tayo ay magkasala. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. My soul in sad I was out on life's sea, so burdened with sin and distress. I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I yielded myself to his tender embrace, and faith taking hold of the word. My fetters fell off and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. The song of my soul since the Lord made me whole has been the old story so blessed of Jesus who'll save whosoever will have a home in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. How precious the thought that we all may recline like John the beloved and blessed on Jesus' strong arm where no tempest can harm, secure in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I am thinking today of that beautiful land I shall reach when the sun goeth down. When through wonderful grace by my Savior I stand, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? In the strength of the Lord let me labor and pray, let me watch as a winner of souls, that bright stars may be mine in the glorious day, when his praise like the sea billow rolls. Will there be any stars in my crown, when at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest?
Will there be any stars in my crown? Oh, what joy it will be when his face I behold, living gems at his feet to lay down. It would sweeten my bliss in the city of gold, should there be any stars in my crown. Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down. When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? When my love to Christ grows weak, when for deeper faith I seek, then in thought I go to thee, Garden of Gethsemane. There I walk amid the shades, while the lingering twilight fades. See that suffering, friendless one, weeping, praying there alone. When my love for man grows weak, when for stronger faith I seek, hill of Calvary I go, to thy scenes of fear and woe. There behold his agony, suffered on the bitter tree. See his anguish, see his faith of triumphant still in death. Then to life I turn again, learning all the worth of pain, learning all the might that lies in a full self-sacrifice. Magandang gabi muli. Si Rafael Ortiz. Good evening po sa ating lahat. Si Agosto 12, maayong gabi sa tanan. Ojano Campo, good evening po. Benjamin Jensen. Good evening, brethren, watching from home, Kapatagan, Vincenzo, Sagun, sa Banga del Sur. Gina Lel, good evening. Supergirls, Lumanlan, Manalo. Meron po tatlong Archon Royce Mabal, thanks for the lesson, Brad. Ronnie, magandang gabi po. Brother Ninong, Lordy, at sa lahat. Agosto 12, may tanong po siya. Good evening, pangutana po, tungkol sa mga gumagawa ng kwento na katanghisip lamang. Ayun po, kung sinasabi niyo gumagawa ng mga nobela ng katanghisip, hindi naman po kasalanan yun. Gumagawa ng kwento yun, sasabihin nila, katanghisip lang yun, kanya hindi po totoo. At sasabihin nila kung may pangalan na nagkakamukha, nagkaatangon lang. So, hindi nila intention na magsinungaling. Yun for entertainment lang yun. Hindi naman kasalanan yun. Ang kasalanan yung hindi ka nagsasabi ng totoo, na naninira, etc. Kasalanan po yun. Trabaho po ng marami tayong binabasa mga novels, short story, na nakalilibang sa atin, hindi na masama, wala pong kasalanan yun. Okay lang po yan. Tayo po ay manalangin, Amang Banal. Muli po sa ating pagtatapo sa pag-aaral po ng salita. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na aming papag-aralan ng iyong salita. Katulong po sa amin. Lalo na po sa mga bagay patungkol sa mga dila. Ingatan po niyo kami, O Diyos, na huwag gamitin ang aming dila sa masamang paraan, kundi ay lang po sa inyong kalooban.
Dinadala din namin sa magkaroon kami ng kapayapaan sa iyong bansa upang patuloy po kami sa paglilingkod sa inyong Diyos. Patalangin niyo kami sa iyong mga pagkakamali at pagkakasala. At ang mabahay po tayo may ining sa dakilang Panginoon ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay mag-ingat. God bless.